Hello mga kadipat, this is Don Patrick D. Paraguilar and you are watching Dipat TV. This Dipat's Tamil League Random Video Log is presented to you by LBC. We like to move it, and special thanks to Tamiya Changi Online and the Quick Shop Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan. Yosh! Hello mga kadipat, Don Patrick D. Paraguilar here for another random video log. Video log number 31. Dahil nga po yung naka-upload do sa YouTube channel ko na Dipat TV ay 30 videos, 30. 30 videos ang nandun. Pang 31 ko na tong yung ating video log ngayong random day o any given day. Basta as soon as meron tayong natatanggap na na mga set of item para just to make sure kung ano yung tsaka may explanation naman ako dyan bakit yun yung mapinili kong bilhin. So yan, kaya nga meron tayong Dipat's Tamil League random vlog. Yeah. So vlog number 31 for this Thursday, ngayon sa mga sandali nito, alas 2 ng hapon pasado at wala nga po na to yung 2 ngayon, July 11, 2024. So 15 days, a little less 15 days to go before I go +1 again. Bago ko mag +1 uli, 2 linggo na lang. A little over 2 weeks na lang bago ko mag +1 ang inyo pong lingkod. Yan. So we have here our video log for today's random vlog. Yan nga po. Ayan, once again, special thanks to LBC and to Tamiya Changi Online, the Quick Hobby Lab. And congratulations as well sa congratulations sa inyong matagumpay na paglahok sa South Korea at syempre doon sa Bukid Makati. Yan nga rin, going to leg 5 ng papunta sa ating Tamiya Mini 4-Wheel Drive World Cup o yung FIMA World Cup. As we know, kasi gaya ng sinabi ko last time, meron tayong Federasyon Internasyonal ng Tamiya Mini 4-Wheel Drive, which is FIMA o FIMA. Parang FIBA sa basketball, FIFA sa football, at FIBB sa volleyball. 4 na sports po. Yan yung isa, yung Tamiya Mini 4-Wheel Drive, which is kabilang dun sa mga sport na merong International Federation or Federasyon Internasyonal, sabi niya. Yun yung tawag doon. I think that's Latin or French, somewhere in European. Alright, so ayan, may nanonood pala rito. Thanks so much for dropping by. Shout out to you. Thank you so much sa nanonood ngayong araw. On a random video log for today. So, without further ado, yan na nga po. Kararating lang ng mga naipamili ng inyo pong lingkod. Opo. So, ngayon lang dumating dahil nga po kailangan niyang i-represent yung ating bansa sa mga TMAC, sa katatapos lang na TMAC sa South Korea ngayong taong 2024. Si Abraham Jimenez yung nanonood pa lang yon. So shout out to Engineer Abraham Jimenez. Thank you so much for dropping by. Yan. Alright. So bubuksan na natin yung yung nandito sa natin. I-reverse ko ulit yung cam. So, ibubuksan ko na tong natin, kung ano yung mga natanggap nating item. Actually, array of parts lang to. Array of tune-up parts lang na ako mismo yung nagplano. Ko ito It was my idea, actually. Plan. Ako, in accordance with my preference, as always. Yan. Like I always say, usually, bumibili lang ako just to fill in the gaps for the, for my existing some of my existing Tamiya Mini 4-Wheel Drives being entered in competitions. Yan. And speaking of ito pa, may isa pang nanonood, si Mark Kenneth Gapos Guillermo ng Team Nuang. Thank you so much for dropping by. Welcome to our DTL Random Vlog number 31.
Oh, sabi ko na si Mark Kenneth Guillermo eh. Nakikita ko kagad yung ano eh, purple pick. Alam ko na kagad. Pabisado na kagad eh. Meron pa isang nanonood oh. Si Alin Judil, malamang. Si Alin Judil Castro yan. Thanks so much for dropping by. Once again, welcome sa ating vlog number 31 ng ating DCL vlog. Ayan, pa-shout out si Jeremy Diga. Actually, Mark, actually, nakausap ko siya recently nung, I think, nakaraang Martes. I think, tama, nung Tuesday, nakachat ko nga siya nung Tuesday, kinumusta nga rin ako eh. So, yan, shout out ulit sa inyong dalawa ni Jeremy Delgado. Actually, nakachat ko siya nung Tuesday. Sabi ko nga, pwede kayang pumunta sa CB Mall on July 20. And speaking of July 20 event, yan nga po, meron po tayong Tamiya Racing event courtesy of TNR Kabuki. Yung ating Pangasinan team natin, TNR Kabuki led by Artemis Saroca Paragas. May friend din ako na Paragas din ng Paragas ang apelido, who recently celebrated his birthday last July 2 kay Rogelio Sibul Paragas. Si Paragasan, nag-birthday siya noong July 2. So, sabay sa kamatayan naman ng aking tito naman. Yun nga, actually nakakausap ko nga siya nung Martes actually. Yun. Once again, shout out sa ating team, sa inyong dalawa at sa ating Team Nuwang, Team Nuwang Ordenera. Yan, let's represent Urdaneta once again as a Tamiya Mini 4-Wheel Drive Racing event will be held at CB Mall Urdaneta. Kita-kits po tayo dyan. Speed Tech, Basic Max at saka box stock for the kids naman. Yung sa mga bagets, at yung mga malalakas makabagets pagdating sa Tamiya, parang nagkukunwaring baguhan pa lang pwede, walang problema, everyone's welcome, everyone's invited, it's free admission. So let's kita-kits tayo doon. Alright, so without further ado, let's begin our discussion regarding what all of the tune-up parts that we have received for my birth month, July 2024. And let's see kung may part 2 sa Monday. Tingnan natin. Sa next week, tingnan natin kung may part 2. Alright. Basta hindi ma-delay, baka may part 2 tayo nito. Now, alright. So without further ado, let's reveal them in 5, 4, 3, 2, 1. MPBN na dalag! Nene! Balat na, balat! Dirig! Sabi nagpatawa. Inaantok kasi ang inyong lingkod kaya kailangan magpatawa. Kailangan ng pampagising. Alright! So, balik tayo doon sana yung reverse natin yung cam. Ayan. Alright. Okay. So, i-reveal na natin isa-isa yung ating mga item for this month here on DTL season for DTL random vlog rather. Kahit ang ongoing ang ating DTL season 4 reload. Recently nga natapos natin yung game 4 kagabi. Natapos natin yung naging exciting na game 4 kagabi. Grabe, walang re-race walang re-race na nangyari. Bang klase. Grabe. Ang gandang naging laban nung nakarang kagabi. So i-review ko pa 'yon mamaya. Mamaya i-review ko kung ano yung nangyari kagabi. What transpired last run in gun Wednesday natin. All right. So without further ado, let's start off with our first item to reveal is this motor case. Mini 4-wheel drive motor case 2. Designed for single shop and double shop. So ibig sabihin kahit ano pang motor na meron tayo, ayon yung pwede nating ilagay dito yan, up to 8 motors at a time for every case of motor case 2, which is item number 15505. I repeat, this is 15505 with a Japanese price of 260 yen. And natin yan, ayun na nga, si Jeremy Delgado, right on cue. Sinout out mo na rin lang, Mark. Ayan na, nanonood ngayon. Thank you so much for dropping by. So again, shout out to Team Nuwang. Yan. Alright, so 15505 item number ang ating mini 4-wheel drive motor case 2. So pangalawang motor case 2 na to kasi dumarami na po yung aking mga motor. So meron na akong 4. So ang gagawin ko na lang, yung isa puro stock motor, yung isa puro double shop, yung isa
Speedtech, yung isa B-Max, ganun. O yung isa Pro Stock, na ganyan. So, dahil dumarami rin yung mga motor ko, tsaka yung mga naisasaling entry, so kailangan ko na ngayon ng mga paglalagyan na motor. Pero ayoko rin kasi masyadong malaki. So, tama na yung mga ganito. Kung saan lang yung category, halimbawa, Speedtech B-Max lang ang category ko. Yung mga dadaling ko, automatic, Speedtech B-Max lang. That's it. So, hindi ako masyadong magdadala ng gamit. So, may mga maiiwan sa laboratory. No? So again, medium four-wheel drive motor case 2, that is 15505. And speaking of motor case, definitely kaya ako bumili ng motor case is simply because of these 3 motors. Not 1, not 2, but 3 motors that I have. First up, we have Torчин 2 Pro. The Torчин 2 Motor Pro with an item number of 15487. I repeat, it's 15487 with the Japanese price of 420 yen. Yan nga, yung last, yung 3-digit na to, presyo sa Japan. 420 yan. Credit to T-Hiroki YouTube channel. T-Hiroki Mini yung master. Ayan. Biglang matagal na siyang nahinto. Mga 1 taon na siya nahinto dahil sa kanyang bagong trabaho. Kaya hindi na po siya nakakapag-upload do sa YouTube. But then again, kung meron kang inquiry regarding do sa mga ibang category, yan, pwede nyo pong reference yung si T-Hiroki. Magandang reference siya. Minsan nga nagre-react ako pag sa na babasa din naman niya. Hopefully, mabisita rin niya sa yung mabisita niya yung Pilipinas, no? Unfortunately, wala akong backstock, kaya na lang talaga Speedtech B-Max. Yung mga may borloloy, mga de-borloloy lang lalaroin ko talaga. Yung kung meron man akong biniling kit, ginawa ko ng Cosmo Atomica, nilagay ko na, sayang. So baka magahol ako sa oras, dahil sa dami ng ginagawa. At the same time, yung responsibilidad din sa aking ama, siyempre, kailangan to pa rin din po yun. Hindi ako pwedeng tumanggi doon talaga. Kaya minsan talagang nagagahol din ako. Kaya most of the time parang nagagahol na rin ako sa oras mag-calibrate. So, ayan. Tsamba na lang na makaabot ako na second hit, third hit, or kahit hanggang kaya hindi ko na-expecting manalo talaga. Alright, so again, Torчин 2 Motor Pro, item number 15487, a double shop version of Torчин 2. And we have MPay here. Actually, ang beneficiary po nito will be MPay. Itong bagong MPay, now in an MS chassis form, 18625 item number. Yung 18 item number is 18625, number 25 sa Mini 4-wheel drive Pro Series, yung Dash 1 Emperor na MS chassis. Siya na po yung gagamit nitong Torчин 2 Motor Pro. Yan, lalagay ko rito. Okay, pwede ko naman i-flip over dito siguro. Yan, i-flip ko na lang na ganyan. Yan, there you go. Okay, pwede natin yan. So, pansin nyo, bagong pintura yung mga bakod namin, kahit backstock sa CB Mall. Ang hirap naman kasi bumili kabibili ko lang kasi ng mga parts So, tingnan natin sa 15 kung makaka-order uli. Paplano ko na lang yan po. Basta hindi ako manghina basta. Kasi ninyo pong lingkod recent sa ngayon pagod. May handicap. Handicap po yung inyo pong lingkod ngayon dahil nga sa dami ng pinaggagawa dito sa bahay. At sabay pa sa responsibilidad ka pag-alaga kay daddy, syempre. So, mahirap. Shout out din pala kay Kuya Jojo Regwa Makaraeg who is watching right now. Thank you so much for dropping here in this video log. Yan, thank you so much. Shout out din sa sa Puelay, Barangay Puelay sa Villasis. Talagang posibleng 'yon yung isa sa maging future ng Pangasinan Heatwave sa Maharlika Pilipinas Basketball League, possible. Anong malay natin, baka may taga-Puelay na mga taga-Villasis din, mga nasama dun sa official lineup ng Pangasinan Heatwaves. Malay natin, may homegrown na naman nalalabas dyan from Pangasinan. Who knows, di ba? Lalo na pag tumulong yung mga legendary players natin noon, last like Mark Ping. Recently nga si CJ Perez from Bautista, di ba? From Bautista, Pangasinan, the home of the national anthem composer na si Jose Palma, yung Bautista, Pangasinan. All right, next to reveal another motor actually.
Next na i-reveal natin ay itong Atomic Tune 2 motor, item number 15486. I repeat, 15486 with also the same as Torque Tune 2 Pro. 420 yen din ang presyo, parehas din, kaya ano rin siya 210 or 220, minsan nga 230 pa, depende kasi ngayon sa ano kaya tumataas lang yung presyo simply because yung supply, law of supply and demand nga yun kung mababa supply, asahan mo na mataas yung presyo, tapos hindi pa mamimit yung demands ng mga customer, di ba? Mahirap din, kaya pag yung supply bumaba, tatas yung presyo, doon tumataas yung presyo, so makabawi ngayong mga negosyante. No, usually, basically, ganun nga. Again, Atomic Tune 2 motor 15486 backup. Kaya binili ko yan simply backup ni Nagata Kiribat ng iba pang mga iba pang mga So pwede rin kay Neon Sara to, pwede rin kay Metalder, o bahala na ako kung kanino ko bibigay ito, kung anong pro stock ng FM o bibigay yan. Kasi yung isang ko, so for now kay Neon Sara ko muna bibigay. So dito na muna yan kay Neon Sara na nadala ko sa third hit. Yan, napalaban din pala sa mga taga Nueva Ecija itong si Neon Sara, and luckily naman na nakalusot naman somehow. Talagang matino yung driving. Pinaandar ko na ng light dash at malakas na baterya, still okay. Kahit ka banderang kapos, siya lang yung hindi umembang sa mga auto ko na natalo pero hindi imbang. Ako kasi ang gusto ko talagang laro, manalo matalo, takbo. Win or lose, takbo, keep running, ganun lang. Yun naman ang lagi kong battle cry talaga every time naglalaro sa Tamiya Racing. Manalo matalo, takbo. Takbo. Run. Run, Dipak, run. No matter what. Ganun lang. Alright. Next. Hyper Dash 3, another Hyper Dash 3 motor, pangalawang Hyper Dash 3 ko, at yung item number 15477 with 460 yen as its Japanese price, with 230 here in the Philippines is 230 Philippine peso. And Hyper Dash 3 naman to, this time iseset ko ulit sa FM, sa front motor, Super FM, CFM, FMA, basta nasa front yung makina, so reverse driving, yung forward motion nitong Hyper 3, yung reverse na drive, yung ko. So ito, gagamitin ko, ang beneficiary nito will either be Scarlett or Cosmo Sonic. So for this case, pwedeng ilagay ko na muna rito yan kay Cosmo Sonic as BMAX. Actually, ongoing BMAX project. Ayan na nga, may mga bearings na siya. Lang to, PC abs na, tsaka underplate. Yan yung, for me, ito yung gusto kong ilagay kay Cosmo Sonic. Yung Cosmo Sonic ko na, next year, pwede pa akong kumuha ng, pwede akong mamakyaw ng Cosmo Sonic hanggat gusto ko, up to sawa, bahala na. Sa 2025, next year. So, bahala na ako sa buhay ko kung ilang Cosmo yung kukunin ko. Depende sa pangangailangan na lang, no? Depending on the needs of the car, no? Next, speaking of Cosmo Sonic, another part for Cosmo Sonic will be FRP wide front plate, 15451 item number. I repeat, 15451 item number, FRP wide front plate. Initially designed for AR, but this can also be used to MA, FMA, MS. Basta yung yung pwedeng gumamit ng yung mga prod. Ayan, sinabi niya Super 2, Super Double X. Actually sa Super X okay lang din gamitin ito if ever. If you dare, it's alright. Ayan, MA, MS, FMA, ARVS, yan. Bahala na tayo kung saan nating, sa mga chassis na yan, bahala na tayo sa buhay natin, saan natin lalagay. Ganun lang naman sa Tamiya Mini Forward Drive Racing, so it's okay to have that bahala ka sa buhay mo attitude, and this FRP wide front plate for AR will be given to Cosmo Sonic. Again, kay Cosmo Sonic ko rin yan ilalagay, if ever. Kahit single plating na lang yung lalagay ko for the meantime. Tapos bahala na ako ano yung ringless roller lalagay ko. Basta sa BMAX talaga magre-ringless ako. Hindi ko na kailangan ng mga de-o-ring na roller. Yung mga de-o-ring na roller o plastic ring, lalagay ko na lang yon either sa open class or sa speed tech. Ngayon, yung mga BMAX, talagang ringless lalagay ko. Talagang ringless para hataw. Pero, syempre,
Control din sa mass damper kailangan Tsaka yung preno. Yung preno naman kahit 1 in front, 1 millimeter front, 2 millimeter rear. Yon, tama na yon. Tama na yon. Tsaka as much as possible kahit medium na yung gulong. Kaya naman ang default setting ko sa BMAX. Gano'n na naman maglaro ng BMAX, simple lang. Simplehan ko lang yung paglalaro. Gano'n lang. Alright. Next, ilan pa apat na pala yung na-reveal ko, no? Alright. There are only 2 left actually. 2 items left. Pero yung isa doon sa huling dalawa yung binili ko. Speaking of dalawa, the penultimate item for this month, maybe first half, tingnan natin. At least for July, penultimate item that I'm gonna reveal is this common part being used for Speedtech and BMAX as well. Carbon reinforced rear double roller stay, 3 attachment points with an item number of 15412. I repeat, it's 15412 with a Japanese price of 320 yen. The carbon reinforced rear double roller stay with 3 attachment points. Actually 3 attachment points depende ngayon kung saan mo gustong i-locate yung kung saan yung location na gusto mo para rito sa rear stay. Usually ginagamit ng Super FM or CFM for that matter. CFM or sa kahit saang chassis na pwedeng gamitan ng FRP rear plate 15243 item number. Basta yung nakagamit ng 15243 which is FRP Super X chassis FRP rear stay, okay lang tong gamitin. Pero depende ngayon kung yung iba kasi yung BS chassis kailangan maglagay pa ng slot. Kaya pansin nyo po meron pang dito, may mga parang mga socket or collar, kung tawagin natin, pwede natin tawagin spacer or collar as we call this, yung mga plastic collar. Depende kasi sa chassis. Sa BS kasi usually naglalagay sa nito. Kung double X, Super 2, kahit wala, okay lang. It's alright. So it's okay. So itong reinforced rear double roller stay na to, bumili ako ng dalawa. Actually, not one but two, a couple. Dahil nga po yung dito, itong problema. Ang problema ko kasi ito, lumuluwang na yung tornilyo dito sa rear stay niya. Ayan. So, ang mga makikinabang niyo yung mga CFMs ko. For the meantime, this will be given to Scarlett and also to BIK, to Mojito, and to all other gun blasters that I have for Speedtech. So, yung mga napaglumaan, pwedeng ibigay ko na lang yan pwedeng ibigay ko na lang yan sa mga non-FM na BMAX. Mga non-FM na BMAX, pwedeng doon ko ilagay. Or stock advance, kung gusto ko pa mag-stock advance, pwede ko ilagay doon. So, it's up to me now. It's up to me now to decide where to install these rear stay. So, for the meantime, kay Scarlett ko ito bibigay at kay BIK. Ngayon, yung pinaglumaan ni BIK, pwedeng kay Mojito ibigay muna for the meantime. Or kay Pyramidas if ever. Bahala na ako kung saan ko lalagay. And definitely not the least, finally, is another set of Super 2 fluorescent chassis, fluorescent color chassis set, fluorescent pink and fluorescent yellow for item number 95249. I repeat, it's 95249 na magkasunod lang sila ng orange and green. Yung orange and green kasi is 95248, kasunod naman niya tong 95249, fluorescent yellow, fluorescent pink. And ito naman, backup ito kay Neon Sara actually. Pwedeng backup kay Neon Sara at kay Kim Samson. Yung pink, pwede kong ilagay kay Kim Samson yan, ipeber. So again, si Neon Sara makikinabang simply because of this. Kung sakaling bumigay itong frame niya, ito yung ipapalit dito. Ipeber bumigay ito. Kasi ang nagiging weakness talaga ng mga S2BS, ang napansin kong weakness niya, pagtalon, pag continuous na jump, siyempre pagdating ng jump, pag landing doon, talagang may impact yun. There's a tendency na ito, matutulak niya dito, mas-stress dito sa, sa axle area. Dito po siya ang isang weakness na nakita ko talaga dito. Yun na talaga madalas na nagpapasira sa kotse, yung mga jumps. Yung mga sunod-sunod na jump. Lalo na pag sunod-sunod yung jump, napakarami ng jump, lalo na kung complex tracks. Talagang sophisticated yung pagka-design ng layout.
So, ganyan. O, si Kuya Bot, nanonood din. Thanks so much for dropping by to General Manager of Mercato Central. Nasuki ko sa mga vlog. Kay Kuya Bot, Daniel Aguilar. Thank you so much. Alam ko kasi yung profile pic, alam ko na kaagad kung sino. Minsan kasi may visual photographic memory din ako minsan Kaya parang madali ko na nare-recognize kung sino yung sumisilip. No? So, again, pag kilala ko kaagad, madali ko na recognize. Matik, shoutout agad. So shout out din diyan at saka sa kina Sian at saka kay Aina, shout out din. Thanks so much. So again, si Neon Sara ang tatanggap nitong fluorescent. At least yung fluorescent yellow, at least meron siyang kapalit. Meron siyang backup if ever man nasiraan ako. Ano lang naman to. So yan. So yung mga na-reveal nating item for at least this month of July, ano lang naman to. Itong random vlog na to, patungkol lang naman to sa mga proper maintenance ng aking mga auto. Particularly kina Scarlett, Neon Sara, tapos yung iba mga bagong armas, kagaya ni MP, may bagong armas na Torque 2 Pro. Tapos si Cosmo may backup na Hyper 3 if ever man. At backup na Atomic 2. Bahala na kasi sinong pwede rin kay Cosmo muna yan or bahala na kung kanino ko ilalagay. Bahala na ka sa buhay ko kanino ilalagay yan. Sabi ka na. Lang to, parang mga backup na weapons. If ever man. Pang emergency ba? Emergency parts. Parang emergency parts ko yung mga nandyan. Now, so yan. So, tatanggalin ko na rito. So, dahil na-reveal ko na rin lang lahat ng mga item na pinakita ko for at least this month. Ito nga po sila, yung mga beneficiary ko. Hopefully, maibalik ko nga tong isang to, si Mojito. Hopefully nga lang, maibalik ko. Or kung sakaling, no choice pa rin, pwede rin si Pyramidas next year. Wala si Pyramidas kasi, 3 sunod na talo. Hindi ko na siya babalik muna this year. So, for the meantime, habang wala pa si Pyramidas, parang sintensya. May suspension siya. For the next, for the rest of the year, sinuspend ko muna. So, for next year ko na lang siya babalik, if ever. Sa next year ko na lang siya babalik. So, for the meantime, in place of Pyramidas, si Mojito munang pansamantala kong ilalagay for the upcoming race on July 20, 2024. So ito yung mga tatlo sa akin mga isasali. Yung dalawang nani-peps ko, inaayos ko pa. Ngayon yung kay Sabana napunta pa kay MP for the meantime. Although si MP kasi sasali siya for game 5 or race day number 5 on July 15, 2024. 15 and 17, games 5 and 6 yon. So abangan din yung mga susunod pang mangyayari sa DTL Season 4 Reload beginning July 15 with only 5 race days left hanggang July 20, 15, 17, 22, 24, and 29. Yan yung mga natitira schedule natin for this month of July 2024 dun sa track layout na ako po mismo yung naglatag. Pero based dun sa mga previous tracks yun, humaba lang siya, medyo elongated lang ng konti. Dahil may mga nagawa po ako na karagdagang track panels. Yon, yung mga dekarton ako po yung gumawa. Yung mga patalon na yon ako mismo yung nag-design at nag-draft at nagbuo out of illustration board tsaka mga lumang karton. So, yon, yung mga ibang lumang karton, pwede kong pagdugtong-dugtongin yun, pwede kong gawin banig yan if ever. Kaya ko rin gawin banig yan if I want to. Pwedeng sa lab na rin din matutulog. Ang downside nga lang, yung malamok, kailangan mong ng katol. Yun lang. Yun nga lang. Dereg. Sana oras na po natin? 2:28. Ay, sakto. 30 minutes. Okay. So, yan nga po. Sina Cosmo, Sonic, MP, Neon Sara, Scarlett, BIK, at si Mojito. They are just 6 of my existing RTRs na pwede kong ilaban sa kahit anong category na kung ano man yung available na category sa Tamiya Mini 4-wheel drive race events na malapit lang dito sa bahay namin sa Barangay Anonas. For this, yun na nga po, kagaya ng yung regular, yung racing sa July 20, sa ngayong July 20, that's 6 days before my birthday, lalaro pong inyong lingkod doon sa CB Mall or the night. So, kita-kits tayo doon.
So let's have fun out there. Just kahit kahit just for a while man lang. Iswerte na lang kung makaabot na second heat onwards. Okay lang. Alright. So that will do it for our random video log on D-Pats Tamiya League for today's edition. Ayan nga po. These are some ilagay ko na pala sila uli. Pasensya na. Hindi ko na display ng maayos pala. Durug. Ayan. Sa motor case. And then yung mga right. There you go. Ayan, pwede rin. Dalawa. Okay. Yan. Ayos ko na. So, patapos na rin lang yung vlogs natin. So, that will do it for our DTL random video log for at least for this month of July 2024. And once again, this has been yours truly, Don Patrick D. Peregular. For now, signing off at magiging busy na from here on. Malamang hindi ko natutulugan to. Hindi ko natutulugan yan. Ano naman Anyway, excited na rin lang na makapag-break in ng mga bagong motor. So, yan. So, for now, I remind everyone to stay safe and healthy, avoid negative vices, especially drugs and all other negativities around you, and protect yourself from all those negativities and toxicity at all times and at all costs. And once again, mga kadipat, this has been Don Patrick D. Peregular, leaving you a pleasant Thursday afternoon to all of you. And as always, to God be all the glory and honor. God bless all of us. God bless our beloved Maharlika Nation. God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. Once again, like I always remind to each and every Filipino, true Filipino that is, across the globe, mahalin po natin ang Pilipinas. Love the Philippines, and tayo ay magsama-sama bumangon muli at ipagmalaki at ipagsigawan natin sa buong mundong tayo ay Pilipino, isigaw na malakas ang ating panalo, taos puso, taas noo, kahit kanino at sa mga manlulupig, hindi pa sisiil. And once again, this has been another presentation of another random video log here on DTL Random Vlogs. Once again, this has been Don Patrick D. Peregular saying, Shukran. Tusentak.